bukas, ito bukas po. Bukas, March 25, 2026, doon po sa House of Representatives at sa House Committee on Justice, magsisimula po yung tinatawag na mini trial sa kaso ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. At kami po ng mga kaibigan ko ay nagpupustahan kung dadalo ba, sisipot ba si Vice President Sara sa mini trial na ito. Kasi inimbitahan po siya at inaasahan siya na sumipot bukas at para ang purpose po na siya ay papuntahin, kung gusto niya pumunta, ang purpose po ng kapag-iimbita kay Vice President Sara Duterte bukas sa House Committee hearing ay para ang dalawang kampo, yung nagrereklamo o yung nagsampa ng impeachment complaints at saka si Vice President Sara Duterte, ang respondente ay para i-present po yung kanilang mga witness at saka ebidensya. Bukas po yan. At ang expected issues po bukas ng komite, ng Justice Committee, yung i-entry po, ipapakilala po ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang kanilang legal team, yung 16 po na mga abogado ang tawag doon, i-introduce na po nila ang kanilang mga sarili bilang ipapakilala nila ilang mga sarili bilang tagapagtanggol ng Vice Presidente at posible po natin makita tomorrow, mapanood tomorrow yung mga petisyon na lilipad po mga petisyon para lang about sa kanyang mga bank records ni Sara Duterte at saka yung protective custody din na ni kay Ramil Madriaga. Baka most likely talakayin po yon bukas. At alam po natin may mga rules at sana po yung mga kagaya ni Representative Paulo Marcoleta, sana po ay binasa na niya yung kanyang rules na binigay sa kanyang kopya ni Committee Chairwoman Jinky Luistro noong nakaraan na hearing. Sana sinaulo na po niya yon para hindi na siya magtatanong na magmumukha siyang tanga-tanga. Hindi siya aware na nandun na nakalagay lahat po sa rules. So, ang rules of participation po bukas ng respondente at saka mga naghain ng complaint ay ang makakapagtanong lang po ay ang mga regular at ex-officio members ng Justice Committee. Sila lang po yung pwedeng mag-participate sa hearing. Kung hindi po sila member ng Committee on Justice, bukas hindi po sila pwede magtanong. So, yung attendance po ni Vice President Sara Duterte is optional. Pwede po yung legal team lang niya ang sumipot, pero nagpupustahan nga kami kung sisipot o hindi. Sabi ko hindi. So, pero tingnan po natin, ang schedule po is tomorrow, yung first, at kung hindi po matapos yung diskusyonan bukas, March 25, ay naglaan na po ng ibang mga date ang House Committee on Justice sa April 14, 22, 29, 2026. At kung na-exhaust po yung mga araw na yun, at doon pa lang po iaakyat sa plenary na magbobotahan po kung iaakyat na ng House ang reklamo ng impeachment
doon sa Senado. So, pwede din po hindi na ito ma-exhaust, depende po bukas. Titingnan natin, manunood po tayo bukas kung ano ang takbo ng hearing patungkol sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Ito po ay sumunod doon sa step. I think madami po kasing steps na ngayon ang impeachment complaint. Ito pong hearing bukas ay dulot po nung hearing ng March 18 kung saan yung dalawang remaining impeachment complaint 3 and 4 ay nakitaan ng sufficiency in ground. Di pa po una form, tapos substance, tapos grounds. So, alam po natin na umiikot ang mga aligasyon laban kay Sara Duterte sa misuse of confidential funds. Paulit-ulit po ito, ang confidential funds, hindi lang po yung 125 million na nagastos in 11 days noong December 2022. Sa kabuuan po, ang tinitingnan na amount ng confidential funds na kailangan po sagutin kung saan napunta is 612.5 million pesos. Ito po ay combined ng confidential funds ng OVP at ng DepEd for the year 2022-23. Yun po. So, sunod po yung bribery, yung patungkol sa mga envelope na doon po sa DepEd, yung mga envelopes. Yung isa doon po na nagsabi po, umamin na siya po ay nakatanggap ng envelopes ay yung dating undersecretary na si Gloria Mercado, Humamil Mercado. Binigyan po siya ng envelopes for a couple of months, I think 9 months po, 50,000 pesos kada buwan. Hindi lang po siya, madami po sila. At yun nga po, isa po yun na contention. At kailangan po ipaliwanag ng kampo ni Sara Duterte kung paano nangyari yun. At yung graft, corruption, at ito po yung pinaka, I think, mahihirapan siguro talaga ang depensa ni Sara Duterte na walang bahala sila sa aligasyon. Hindi aligasyon po ba to na napanood natin to lahat Napanood to natin lahat in real time. Yung is very specific na pagbabanta ni Vice President Sara Duterte sa buhay ni President Bongbong Marcos. Very specific. Hindi po yun joke. Siya mismo po nagsabi po na hindi joke. 2 beses, no joke. At hindi po yun majo-joke kasi kinontrata po yun, verbal. At siya po nagsabi na mismo na yung kanyang kinontrata na tao na gagawa ng krimen. And nagpatotoo po, nagsabi ng yes. So, hindi po natin alam kung paano yon lulusutan ng depensa ni Vice President Sara Duterte the moment po na i-play yung ebidensya, yung video, yung audio, kung saan mismo si Sara Duterte ang naghahain ng ebidensya sa kanyang sarili. So, ang response po nga, alam natin, recap po ang response ng Vice President sa kanyang sagot. Yung tinawag na verified answer ad cautelam na hindi po naman answer. Hindi po yun answer, yun po ay plea na gusto po niyang i-dismiss ang kaso laban sa kanya nang hindi man lamang talaga niya, wala siyang, hindi niya inisa-isa yung kanyang mga aligasyon sa kanya, hindi niya pinaliwanag, wala siyang pakialam. So, yun nga. Paano mo yan sasagutin ng maayos? Kung ikaw mismo, ikaw pala mismo,
yung nagbibigay ng ebidensya laban sa ina-allege sa'yo. At isa na yon, yung pinaka alam na ba natin na talagang may ebidensya ay yung kanyang pagsasabi na nangontrata ng mamatay tao para patayin si Presidente, si First Lady, at si dating Speaker of the House, Martin Romualdez. Hindi niya po yun ipagkaila. Sinabi niya yun. No joke, no joke. So yun ba ang tanong ko ngayon sa mga kababayan na nakikinig ngayon? Yan ba ang gusto ninyong maging presidente ng Pilipinas sa 2028? Ganyang bang klase? Mamamatay tao ang mindset. Kung ayaw niya, ipapaligpit ka na lang. Ganun ba ang gusto natin? Na-tolerate po natin si dating Presidente Rodrigo Duterte. Na-tolerate po for 6 years. Uulitin pa ba natin yun sa 2028? Pag itong si Sara Duterte ay nakalusot at hindi na-impeach ngayong taon, ito-tolerate mo natin isa na namang killer mindset na hindi man lamang nagsasuggest na para nagsasuggest sa taong bayan na para makasave ng kuryente or enerhiya at saka gasolina ay huwag mag-carpooling at huwag gumamit ng bisikleta? Yan ba yung klase ng presidente yung gusto ninyo? Na kahit alam natin walang ginagawang konkreto sa kanyang opisina at naglalagi na lang doon sa Davao City na nagpapakaano lang na walang ginagawa pero mataas ang rating. Pinaghahawakan yung taas ng kanyang rating pero wala naman tayo nakikita ginagawa niya na konkreto kasi nga ayaw niyang tulungan ng gobyerno, ayaw niya tumulong kahit siya ay masolusyon. Kahit alam niya na dati noon pa bago siya naging vice-presidente ay meron ng mga maleta-maleta. At sabi din niya noong 2022 ay alam na niya na magkakaroon ng gulo, sigalot sa Middle East ngayong taon. Ganun ba? Ganun ba yung gusto natin? Ako hindi ko gusto ng ganyan. Na tingin ko mas matalino pa ako sa vice-presidente. At hindi lang ako nag-iisa na tingting na yan ha. Kaya galit na galit yung mga DDS sa katulad ni Lovely Granada. Kasi alam talaga natin na mas matalino nga si Lovely Granada kaysa kay isang Sara Duterte. Inaway-away si Lovely Granada, sabi daw hindi daw tama yung sinabi niya na yung Jensen ay parte ng Davao. Taga doon siya nung mga late 90s, early 20s, talaga naman siya parte doon. Tama si Lovely. Si Raulo, tanga-tanga, bobo yung mga nagsabi na mali siya nung sinabi niya naging parte itong lugar na to ng Davao City noong unang panahon. Kagaya din yan ni mga DDS, kagaya ni Senator Marcoleta na ayaw tanggapin na ang ating ang pagdiskubre ng Kalayaan Island Group ay nagawa ng isang explorer na si Paloma ang apelyido. Ayaw niya yon tanggapin at inaway-away pa yung manugang na militar. Anyway, yan po bukas. Bukas titingnan po natin at tingnan po natin kung sisipot kasi si Sara Duterte bukas sa Kamara. Sa House of Representatives, ang akin pong pinusta ay hindi po yan sisipot kasi ayaw po niya doon sa House of Representatives. Hindi po pupunta si Sara Duterte sa isang lugar na feeling niya wala siyang kakampi. Or konti lang yung kakampi niya doon. Ganun po yan siya. Yung sinasabi niyong maisog, hindi yan siya maisog.
Hindi yun maisog si Sara Duterte. Kung siya po ay tinutukoy dati, sino ba yun? Sa ICI, if I remember, sino ba yung, yun nga, sigurista rin yan siya si Sara Duterte. Sigurista yan siya. Hindi siya yung tipong pupunta doon. Lalong-lalo na kung alam niya na siya. Tapos ang pinoproject, dihado siya. Tapos ang pinoproject ng mga DDS na persona ni Sara Duterte ay warrior princess o whatever, warrior na takot. Laging nananakot na pagdating ng 2028, matakot kayo kung maging presidente si Sara Duterte. Hanggang ganun na lang. Matakot yung 32 million na bumoto kay Sara Duterte. Excuse me po. Bolke po ng 32 million na ay Marcos loyalist. Excuse me, hindi na po yan mauulit ang 32 million ninyo. Excuse me. Real talk lang. So, yun nga po. Bukas, abangan natin ang hearing po, ang mini trial. Ito na po kasali po to sa proseso. Mini trial na po sa impeachment ni Sara Duterte doon sa House of Representatives. Iko-conduct po ng House Committee on Justice bukas ang mini trial na to. Inaasahan po na dumalo. Inimbitahan po si Vice Presidente para humarap. Pero hindi po ako inaasahan na harap. Yung kanyang pong mga abogado ay inaasahan humarap. Alam naman. Kasi kung hindi sila humarap, pino-forfeit po nila yung kanilang karapatan na marinig ng panig nila tungkol sa usapin na ito. So gusto po ba nila i-waive nila yung kanilang karapatan na yon? Depende sa kanila. Sa kanila po dapat po nila ayusin ang tawag dito kanilang sagot kasi hindi na po nakakasatisfy yung sagot ng kampo ni Sara Duterte na ang tanungin na lang yung COA patungkol sa kanyang confidential funds. Hindi na po yung nakakasatisfy. Hindi na po hindi na po nakakasatisfy yung walang sagot kung sino, sila Mary Grace Piatos, yung mga ganun na mga personality. Hindi na po nakakasatisfy yung sinasabi ng hanapan ka ng ultimate facts, dito ganyan, pero the fact of the matter is, mismo po yung kanyang abogado, si Michael Powa, ang nag-utos sa isang undersecretary dati na kumuha ng certification galing sa Armed Forces of the Philippines, na ang Armed Forces po hindi naman po nakabenepisyo. May nawawala pong 15 million. Hindi din po nakakatulong yung paliwanag na bakit. Tinatanong kung bakit po inutusan, nagsumulat si Chief of Staff ni Sara Duterte na si Zuleika Lopez, sumulat po sa COA at inutusan ng COA na huwag magbigay ng mga datos na hinihingi ng House of Representatives sa mga panahon na yon nung sila po ay tinitingnan ang kanilang spending sa Office of the Vice President. Bakit siya nagsulat sa isang binabawalan niya ang COA na magsumite ng mga dokumento na hinihingi ng Oversight Committee ng House of Representatives. Red flag po yon at hindi po satisfactory yung naging sagot sa mga tanong na yan, lalong-lalo na nung yun po ang nagdulot ng pagbabanta sa buhay ni Presidente ng mismo si Sara Duterte noong November 23, 2024 ng madaling araw. So hanggang dito na lang po ako ulit at wag po ninyong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe kung nagustuhan po ninyo ang podcast ko ngayon dito sa araw na ito. Wag po ninyong kalimutan mag-subscribe kay Nyolo. Thank you Nyolo. Where is my pasalubong? At kay Tita Admin Rich at kay Banat Boy Magdurigma. Samahan po ninyo kami sa aming mga daily
small podcast para lang po malaman ninyo po ano yung nangyayari dito sa ating gobyerno. Paano po kumikilos ang ating gobyerno. Kasi yung iba pong mga balita ay hindi niyo napapansin kung kayo po ay nadidistracted sa mga fake news na pinapakalat ng kampo ng mga Duterte. Di mo ba? Kakulango. Mangga troll farm, mangga